Habang si Vikir ay nananatiling tapat sa kanyang pamilya, siya ay inakusahan ng kaanib sa angkan ng demonyo at dahil dito ay nahatulan ng kamatayan. Sa loob ng Baskerville family, ay may lalaking nakatayo at nag-iikot sa loob ng kwarto puno ng mga paslit. Sinabi niya na walang espesyal na bata at puro mga basura lang. Napatingin siya sa isang paslit at sinabing bakit ang tahimik ng basurang ito. Sabay sabing ilipat ang mga bata sa Cradle of Sword. Siya ay nagising sa katawan ng paslit at nakita niya ang salarin sa kanyang kamatayan, na si Hugo at doon ni Vikir nalaman na siya ay na-reincarnated noong paslit pa siya. Si Vikir ay dating namuhay bilang hound, nabuhay bilang illegitimate son, at nag-training sa poor environment. Ang hound ay dapat devoted sa kanyang mission tulad ng assassination, intelligence, ambush, threatening at iba pa. Ang hound ang gumagawa ng mga dirty work para gawing best ang Baskerville family sa 7 families. Ang dahilan kung bakit siya ay nanatiling tapat ay simple lang, dahil gusto niya na ma-acknowledge siya ng pamilya niya at ni Hugo. 10 taon ang lumipas ang gate sa kaharian ng demonyo ay nagbukas. Ang laban sa pagitan ng demonyo ay nauwi sa panalo ng mga tao, at ang reward na binigay sa mga tapat na hound ay kamatayan. Si Vikir ay nangakong hindi na mamumuhay tulad ng past life niya. Gusto na niyang maghigant pero wala siyang magawa dahil siya ay isang paslit pa lamang, at napagtanto niya na ito ay isang opportunity para siya ay lumakas. Ang mga batang pinanganak sa Baskerville family ay kailangan dumaan sa isang pagsusulit. Sila ay binabato sa maze swords at kailangan nila makarating sa Styx River para ma-examine ang kanilang talent. Ang Styx River ay isang legendary river na ginagawang iron ang katawan ng mga bata. Para makapunta sa Styx River ay kailangan muna nila dumaan sa helix-shaped wall of blades. Si Vikir ay nakapunta na sa Styx River at dali-dali siyang pumunta sa river at kukuha ng maraming blessing. Ang tubig ay sinusugatan ang kanyang katawan at ine-endure niya ito para sa kanyang sarili. Ang mga tauhan ay nag-aalala dahil baka mamatay si Vikir, pero si Hugo ay napabilib kay Vikir at sinabi sa kanya na pwede na siya umahan, pero di pa rin umahan si Vikir. Hanggang sa nawalan na siya ng malay at niligtas siya ni Hugo at napabilad ito dahil meron na agad siyang ngipin. Tinanong ni Hugo sa kanyang butler kung anong pangalan ng bata, at sinabi niyang ito ay si Young Master Vikir. At sinabi ni Hugo na isang greedy na anak ang nabuhay. Ngayon ay gagamitin ito ni Vikir para patalasin ang kanyang kapangyarihan, at pag dumating na ang oras na pupugutan niya ng ulo ang kanyang master. Ang Baskerville family ay mawawala sa history sa kamay ni Vikir. Si Vikir ay nagising at success ang pag-absorb niya sa Styx River. Isang tauhan ang nagbigay kay Vikir ng isang present at ang laman nito ay isang makamandag na Bloody Mamba. Isang nagngangalang Madam ang nagpadala nito para i-assassinate siya, at konti lang sa Baskerville ang tinatawag na Madam. Si Vikir ay hindi nagpasindik at sinakal ang 2 ahas, at sinabing wawasakin niya ang buong pamilya gamit ang kanyang 2 kamay. Sa sumunod na araw nagulat ang mga tauhan sa nakita nila, dahil nakita nilang mahimbing na natutulog si Vikir katabi ang mga patay na ahas. Lahat ng nannies na shift ng gabi na yon ay tinorture at pinatay, pero hindi pa rin nila nalaman kung sino ang nagpadala nito. Si Vikir lang ang nakakaalam nito. Makalipas ang 8 taon, ang mga bata ay tinuturuan ng iba't ibang level ng swordsmanship. Ito ay mga sword beginner, sword expert, sword graduator, at ang pinakahuli ay tinatawag na sword master. Ang pinakamalakas sa Baskerville ay nasa level ng Swordmaster at ito ay si Hugo. Napaisip si Vikir na kailangan niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan ng past life niya bago ang age ceremony. Si Vikir ay nakakuha ng strong physique sa pagdive niya sa Styx River sa loob ng 7 minutes, siya ay mas talented kesa sa iba. 3 magkakapatid ang bumubuli kay Vikir at tinawag siyang garbage van. Sinabi nila na siya daw ay nagdive sa Styx River sa loob ng 7 minuto at sinakal ang 2 vipers hanggang mamatay ito. Ang 3 magkakapatid na ito ang sumaksak kay Vikir habang tumatakbo siya noong past life niya. Sila ay tinatawag bilang Hugo Le Baskerville Strident. Sinasabi ng 3 kumagnato na ayaw nila kay Vikir at sabay tutok ng patalim kay Vikir. At sinabi ng isang kambal na kapag nagstay ka daw ng matagal sa Styx River ang katawan mo ay magiging metal, na ibig sabihin ay hindi siya nasusugatan sa mga patalim. Sinabi pa niyang hindi siya mamamatay pag sinaksak siya nito, tinawag niya ang isa pa niyang kambal at biglang tinakpan ang bibig ni Vikir. Pero si Vikir ay sumasabay lang sa trip ng mga kumag na ito,
Lumipas ang ilang minuto ay nagulat sila dahil di pa rin nahihimatay si Vikir at sabing bitawan na niya ito. Pero pagbitaw niya nakita niyang dumudugo ang kamay niya at sumigaw, at sabay ngumiti si Vikir sa mga kambal. At sabi ng mga kambal na hindi daw sila takot kay Vikir pero yung isang kambal nila ay takot na dahil kinagat ang kanyang daliri. Napag-isipan ng kambal na umalis na at dalhin ang isa nilang kambal sa priest para pagalingin ang kamay nito. Sabay sabi ni Vikir na sino nagsabi na pwede na kayong umalis. Nagalit ang isang kambal at sinabing mas matanda sila kay Vikir ng 1 taon sabay sinugod si Vikir at sasaksakin niya ito pero nagulat siya nang hindi tinablan si Vikir nito. Sabi ni Vikir na sila ay Baskerville at ang power at talent overcome the age, sabay ngumit si Vikir at sinabing maglaro daw sila hanggang sa huli. Agad sinapak ni Vikir ang isang kambal sa muka at tinadyakan ang isa. Sabi ni Vikir na wag sila matakot, dahil gagaling agad sila pag nalunasan ng priest. Hindi niya sila papaalisin ng kwarto hanggat di sila nakakaramdam ng takot sa katawan nila. Magiging mabait daw siya at papakawalan niya ang isa, at biglang sabi ng kambal na sino sa kanila ang makakaalis. Sabi naman ni Vikir na silang magkakapatid ang magdedesisyon, at kailangan na agad nilang pumili dahil di na makapag-antay si Vikir. Sabay sabi na hindi ba dapat mabuhay kahit isa sa inyo. Nagtitigan ang magkakapatid at nag-away-away silang tatlo kung sino sa kanila ang makakaalis. Nag-report si John kay Hugo na si Master Vikir ang highest score sa written exam. Habang nanginginig si John sinabi niya na meron pang kailangan malaman si Hugo tungkol sa Juvenile Fortress, meron daw malaking away sa mga young masters. Agad sinabi ni Hugo kung ilan ang namatay, pero sabi ni John wala daw namatay. Ngunit sa tatlong magkakapatid ay ang isa wasak ang ngipin, ang isa ay nawasak ang panga, at ang huli ay pinutol ang daliri. Pero sila ay gumaling na, ngunit ang kanilang pag-iisip ay malaki ang pinsalang dinulot. Sabi ni Hugo na hindi sila mag-aaway dahil sila ay close sa isa't isa, at sinabi ni John na meron daw silang alitan sa isang young master. Ang taong yun ay ang 8 taong gulang na si Master Vikir. Pinatawag ni Hugo si Vikir at sinabing siya ang puminsala sa triplets. Sinabi ni Vikir simula noon ay nakatanggap agad sila ng proper treatment. Pero hindi ang physical disability ang tinutukoy ni Hugo, kundi disability of the heart. Dahil mula daw ng araw na yun ay hindi na sila sabay kumakain, at ngayon ay hindi na sila nag-uusap. Ang combination daw ng teknik nila ay medyo disente, pero ngayon daw ay kumpleto na itong napunit. Sabay sabi na, hindi mo ba naisip na mali yun? At sabi ni Vikir anong mali daw ang ginawa niya. At sinabi ni Hugo na sinira niya ang magkakapatid. Sabay sabi ni Vikir na, ako ang pinakamalakas, paanong magiging mali ang malakas na tao? Tinanong siya ni Hugo kung hindi ba siya nakakaramdam ng pagsisisi at patawarin ang magkakapatid, at sabi ni Vikir na ang pagpapatawad daw ay dahilan lang ng mahihina na di kayang makapaghiganti, dahil sa kanilang kahinaan. Ngumiti si Hugo at sabing ang malalakas lamang ang maghahari, at ang kahinaan ay kasalanan. Naintindihan daw ng maigi ni Vikir ang moto ng kanilang pamilya, tinawag niya si John at sinabing papayagan siyang kumuha sa storage room ng kahit anong gusto niya. At ang pinili ni Vikir ay chocolate. Bago umalis sinabi ni Hugo kay Vikir na galingan sa intern evaluation at huwag magpapatalo sa mga direct descendant. Sa mundong ito ang Baskerville family ay tinatawag na Berserker family. Ang mga bata sa pamilya na ito ay nilalagay sa maagang pag-aaral. Pag nagawa na nilang maglakad, sila ay pinapatakbo sa bundok para sa kanilang stamina. Kapag oras ng tulog ay pinapatabi sila sa patay na mga hayop para maging komportable sila sa paligid nila. Kapag sila ay 8 taong gulang na, ang mga young hounds ay magsisimula na para sa kanilang deadly evaluation. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na Berserker ang Baskerville family. Araw ng evaluation, ang mga young hounds ay nagtipon sa bundok kung saan territory ng mga iba't ibang hayop. Sinabi sa kanila ng kanilang instructor ay kailangan nilang mag-survive dito sa loob ng 1 buwan, at kailangan nilang mag-hunt ng mga malalaki at malalakas na hayop. Ang points sa pag-survive sa 1 buwan ay 10 points, pag-survive ng walang pinsala ay 30 points, kapag tinalo mo ang ibang young masters ay 50 points, kapag nag-survive ka at natalo ang malaking halimaw ay 70 points, pag nagawa mo lahat ng condition ay meron kang 90 points, kapag nakuha mo ang badge ng ibang young masters ay meron kang additional points na makukuha.
Kapag ikaw ay namatay 0 points, sabi ng instructor na sana ay naitandaan pa nila ang sinabi ni Hugo na ang swordsman ay namamatay sa moment na nagiging ignorant sila. During sa exam nila merong shadow dogs na nakatago habang binibigyan sila ng puntos. Pinag-uusapan si Vikir ng ibang young master na siya daw ang nasa Styx River sa loob ng 7 minuto at ang Rumors na siya daw ang pumatay sa 2 poisonous na mga ahas. Sa kabilang banda naman ay hindi makatingin ang 3 magkakapatid kay Vikir. Bago ang exam ay kailangan muna nila marinig ang bell, at nagsimula na ang exam. Ang mga young master ay may iba't ibang strategies, at ang 3 magkakapatid ay hindi na nagkakasundo dahil sa tinamo nilang trauma. Pag pinatay mo ang ibang young master ay mababawasan ang iyong puntos kaya ang iba ay ginagawa ang lahat para hindi makapatay. Pero nandoon naman ang mga shadow dogs para mabawasan ang mga casualties. Isang shadow dogs ang nagbabante kay Vikir at nagtataka kung saan ito papunta dahil malapit ito sa bawal na lugar. Nagulat ang shadow dogs dahil si Vikir ay walang ginagawa at nagpapahinga lang, ang ginagawa niya lang ay kumukuha ng pagkain at kumukuha ng mga gamit. Nagtaka na ang shadow dogs kung totoo ba ang rumor na isa siyang genius or ito ay isang fake, kaya tumigil na ang shadow dogs sa pag-observe kay Vikir at umalis. Pero ang hindi niya alam ay nararamdaman ni Vikir ang presence niya at hinihintay niya lang itong umalis. Natapos na ni Vikir ang paghahanda at oras na para pumatay ng mga halimaw. Ilang araw ang nakalipas ay pumunta si Vikir sa pinagbabawal na lugar, at may nakita siyang umaapoy na halimaw at ito ay ang Hellhound. Halos hirap siyang talunin ang isang Hellhound sa edad niyang 18 years old noong past life niya. At ngayon bilang 8 years old ay mas imposible itong talunin ng mag-isa, pero alam niya ang way para matalo ito. Ang unang weakness ng Hellhound ay kaya lang nila gumalaw sa diretsyong linya. Ang second weakness naman ng Hellhound ay hindi nito kayang dumaan sa tubig, dahil pinapabagal nito ang Hellhound. Habang nakabukas ang bibig nito ay binato niya ito ng kapiraso ng chocolate na poisonous sa Hellhound, kahit na ang Hellhound ay hindi kayang manalo sa chocolate. Habang nanghihina ang Hellhound ay sinaksak niya ito sa kidney, at isang energy ay pumasok sa katawan niya at pinapalakas nito ang katawan. Naging magaan na lang sa kanya ang hawak-hawak niyang sword, at sa punto na ito ay malapit na niyang makuha ang dati niyang kapangyarihan noong past life niya. Iniisip niya kung anong magiging itsura ni Hugo pag nakita niyang pinatay ng isang 8 years old ang mapanganib na halimaw na ang rating ay B+. Sa nagawa niyang ito ay sigurado na siya ang makakakuha ng first place sa test na ito. Nakadecided na din siya kung ano ang kukunin niyang reward, ito ay pati ang past life niya ay hindi pinangarap na makuha ito. Pagtingin niya sa likod ay may mga Hellhounds na nakasunod sa kanya at handang ipaghiganti ang namatay nitong kalahi. Pinugutan ni Vikir ang isang Hellhound at ang iba ay biglang nanginginig. Nagtaka si Vikir kung bakit ito natakot sa bloodlust ng isang 8 years old, dahil ang Hellhound ay hindi nagpapasindak sa kanilang biktima. Pagtingin niya sa likod ay may nakita siyang halimaw na may 3 ulo at ito ay tinatawag na Cerberus. Ito ay mapanganib na may rating na A+, nagulat si Vikir kung bakit ito nandito dahil ito ay nasa 7th ridge at bakit ito nasa 1st ridge. Tinignan ito ng mabuti ni Vikir at nakita niyang marami itong tama ng mga arrow, inisip niya kung meron bang nagtangkang hulihin ito, dahil sa kabila ng bundok ay may naninirahan doon na barbarian tribes territory. Ito na ang chance ni Vikir na pumatay ng sugatan na A+ na halimaw. Si Vikir ay tinatago ang kanyang kapangyarihan simula noong nasa Baskerville household pa siya, kasama dito ang katotohanang naabot niya na ang level ng malapit sa sword expert, at na-master niya na ang third technique ng Baskerville. Naabot niya na agad ang level ng ibang hounds na makakamit pa lang nila ito pag naging matanda na sila. Nilabanan ito ni Vikir at inakalang matatalo niya ito, pero nang binaban niya ang kanyang bantay pinayagan niyang gamitin ng Cerberus ang mga matatalim na kuko nito sa kanya, tinamaan si Vikir ng mga kuko ng Cerberus at tumalsik at nawalan siya ng consciousness. Si Vikir ay nakaranas ng direktang attack ng Cerberus, ramdam niya ang sakit sa kaliwa niyang braso, si Vikir ay nagdesisyon na tumakbo papalayo sa halimaw na Cerberus, pag siya ay nakalagpas sa fence ay makakalabas na siya sa mapanganib na lugar. Nagmamadali si Vikir makapunta sa lugar na yun dahil kapag naabutan siya ng Cerberus ay mamamatay siya. Nahanap na ni Vikir ang lugar at dali-dali siyang tumalon at sinabing maligayang pagdating sa Cradle of Swords, Cerberus. Hindi niya inaakala na gagamitin niya ang patibong na para labanan ang Hellhound para mahuli ang Cerberus.
Ang Cerberus ay parehas uri ng halimaw tulad ng Hellhounds. Ang Bloody Bean Essence na nilagay niya sa wooden spears ay magsisilbing lason para sa Cerberus. Dahil ito ay isang high-rankang demon, hindi ito agad-agad mamamatay, kaya binato ni Vikir ang kanyang wooden spear sa Cerberus at ay nilapitan niya ito ng 7 hakbang at namatay. Ang spear na ginamit niya ay merong Bloody Mamba Venomous Fang, na hindi ka hahayaan na maglakad kapag tinamaan ka nito. Maya-maya ay nararamdaman niya ang energy na pumasok sa katawan niya mula sa Cerberus. Inisip ni Vikir kung paano niya dadalhin itong Cerberus, at ang magiging witness niya sa pagpatay nito ay ang Shadow Dogs na nakita siyang gumagawa ng wooden spear. Pero bago ang lahat ay meron siyang kailangan puntahan, kasi ang Cerberus ay isang gatekeepers na pinoprotektahan ang kanilang territory. At ito ay ang dungeon. Ito ay mysterious place na maraming treasure, minsan ginagamit ito ng mga malalakas na halimaw para gawing pugad. Dahil wala na ang gatekeepers, itong dungeon ay wala nang nagbabantay. Nakita niya na ang dungeon na binabantayan ng Cerberus at dali-dali niya itong pinasok. Naalala niya sa past life niya na mad-eye discover ito sa 10 taon, pero ito ay wala ng laman. Naramdaman niya sa loob ng dungeon na hindi pa ito nalilinis, at hindi na siya makapag-antay kung anong treasure ang nag-aantay sa kanya sa loob. Habang naglalakad si Vikir sa loob ng dungeon nakita niya ang liwanag na papunta sa entrance ng dungeon. Pagpasok niya dito ay may bumungad agad sa kanya ang isang ruby emit light. Tumingin siya sa paligid nito at may nakita siyang bangkay ng tao. Tinignan niya ang bangkay at nakita niya na ang mga injuries nito ay mula sa saksak. Pinulot niya ang kapirasong papel na katabi ng bangkay, at ang nakalagay dito ay hindi daw mahalaga kung anong pangalan niya, pinangalanan niya na lang ang kanyang sarili bilang Kane. Sinabi ni Vikir na ang sulat daw na ito ay mula sa Baskerville. Sa sumunod na pahina ay nakalagay ang mga katagang, sinulat ko ito para hindi maulit ang mga maling nagawa ko sa susunod na henerasyon. Itong Stone Chamber ay pinag-uusapan sa mga pamilya bilang legend. My brother Abel at ako ay hindi inaasahang magkikita sa lugar na ito. At ni-raid namin itong dungeon na maraming pagsubok, pumatay kami ng maraming halimaw at napunta kami sa chamber na ito. Para mahanap ang huling pagsusulit sa lugar na ito, ang pagsusulit na iyon ay inabot kami ng 3 taon. Sabi ni Vikir, ay ganun sila kabaliw para makuha ang treasure. Ang huling pagsusulit ay dapat nandito lang sa loob. Tumingin si Vikir sa nakaukit sa bato at sinabing ito ang huling pagsusulit. Ang nakalagay sa bato ay, pagpasok ay 1, pero pagpasok, 2 na. Kapag ito ay umalis, ito ay 1. Kami ng kapatid ko ay pinag-iisipan ng mabuti ang mga salita na nakalagay dito, sa huli ay nakarating kami sa isang conclusion. Ang kambal ko na kapatid at ako ay iisa sa loob ng sinapupunan ng nanay namin, pero nang pinanganak na kami ay naging 2. Sa madaling salita para makuha namin ang treasure sa dungeon na ito ay kailangan namin ulit maging 1. Ibig sabihin ay iisa lang sa amin ang makakaalis kasama ang treasure. Pagkatapos ng madugong labanan, ay napatay ko ang sarili kong kapatid. Pagkatapos noon ay 1 na lang ang natitira sa loob ng chamber, sa kabila noon ay walang pagbabago. Kami ay naging 1 pero bakit hindi ko makuha ang treasure, sa huli pinatay ko lang ang kapatid ko. Pagkatapos ng sandaling pagsisisi ay nagdesisyon na akong umalis sa lugar na ito. Gusto kong sabihin sa mga matatapang na pumunta sa lugar na ito, ay umalis agad. Dahil walang treasure na makukuha sa demonyong lugar na ito. Sabi ni Vikir, sa huli ay nakarating sila dito pagkatapos ng maraming pagsubok ay wala silang nakuha. At sabing wala siyang twin brother. Ibig sabihin lang nito ay hindi nila naintindihan ang mga nakasulat dito, pagpasok ay 1, pero pagpasok, 2 na, kapag ito ay umalis, ito ay 1. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-isip si Vikir at sinabing si Kane at Abel ay malas, dahil sila ay 2 kaya hindi nila malutas ang problema. Sila ay hinadlangan ng isang idea. Ang sagot sa mga riddle na kasinungalingan sa dungeon na ito ay, siya ay nag-iisa noong pumasok siya sa madilim na daanan, ngunit sa sandaling lumiwanag ang Ruby ay naglagay ito sa akin ng anino, at dahil doon naging 2 ako. At kapag muling pumasok ang dilim, ay kung kailan magbubukas ang huling pagsusulit ng Stone Chamber. Ang sagot ay, anino. Pagkatapos nito ay nawasak ang Ruby, at nakita niya ang relic ng demonyong lugar na ito. Tanging ang may dugong Baskerville lang ang pwedeng makakuha nito. Ang Gluttonous Fly, Beelzebub.
ay isang naunang dakilang halimaw na sumalakay sa kontinenteng ito sa mga lumang alamat, ang banal na konstelasyon ng Diablo, tinatawag din itong pitong kalamidad. Para matigil ang pitong kalamidad, ay nag-usap-usap ang pitong leader ng bawat pamilya upang kunin ang banal na konstelasyon ng Diablo bawat isa. Ang unang banal na konstelasyon ng Diablo na nilabanan ng unang pinuno ng Baskerville ay ang The Gluttony, Beelzebub. Ang mga labi ng Beelzebub ay nakaimbak sa lupain ng Baskerville. Ang demonic energy ng Beelzebub ay sinasabing inaakit ang mga halimaw, ito ay lumang alamat na wala nang naniniwala ngayon. Ngunit ang alamat na iyon ay katotohanan, at ang patalim na ito ay kinuha ng angkan ng demonyo. Ito ang naging bunga ng maraming kamatayan ng mga tao sa digmaan. Ngunit hindi na yun mangyayari ngayon, dahil ito ay kay Vikir na. Hinugot ito ni Vikir at pumasok ito sa loob ng braso niya, isang talam na ginawa mula sa bangkay ng banal na konstelasyon ng Diablo, siya ay sinuwerte para makuha ang Beelzebub na ito. Si Vikir ay excited kung gaano siya lalakas sa buhay na ito.